Ito na po yata yung pinaka-exciting candidates na napanood ko. Grabe! Pagdating po kasi ng round 13, leading po si Nepo, Gukesh at Nakamura. Ito ang pairing sa round 13. Magkalaban si Naka at Nepo. Nauwi sa tabla yung laro nila. Ngayon, ito pong si Gukesh, kalaban niya po si Alireza na nagkakalat sa torneo. May pagkakataon po siyang mag-solo lead kung maipapanalo niya ito. Ano ang nangyari? Ito po, tingnan nyo Puti po si Gukesh, nag-E4, sinagot ng E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. Ang tinira, Knight C6, Berlin defense. Ang tingin ko, sabi ni Alireza, wala naman akong chance na. Gusto ko na lang matapos yung torneo ko, okay na ako sa tabla, kaya na po yung pinili niya. Anyway, nag-D3 po si Gukesh, nagpipilit. Hindi pinasok yung linya na castling na kung saan Rio Gambit variation na uwi madalas sa tabla. Nag-D3 para mag-solid kung manalo. Nag-Bishop C5 develop, castling lang. At dito, Knight D4. Nakita nyo po yung approach na ginawa. Medyo weird na po yan. Kung ayaw mo manalo, yan yung gawin mo. Tamang palit-palit lang. Kasi alam nyo naman, ibalik po natin, ang linya talaga dito, D6. Ayan. So, ang nangyari nga po, nag-knight po sa may D4. Of course, capture yan. Bishop takes. Tapos, nag-knight dito lang si Gukesh para po mag-knight F3 yan. Na sinagot ng C6. Inatake yung bishop. Tumakbo. Nag-D6. Okay. In case po na mag-knight F3 siguro, pwede mag-pin. Pero ang ginawa ni Gukesh, C3 lang. Tumakbo yung bishop. Tapos yung bishop ni Gukesh umatras naman sa may B3. Dalawang reason po, para wala ng tempo in case sa mag D5. Pangalawa, para bigyan ng square yung kabayo dyan po sa C4. Tingnan nyo yung oras nila. Lamang po si Gukesh ng 10 minuto na halos. Ibig sabihin, preparado si Gukesh Si Alireza, medyo nag-iisip na dito po, tumira po siya ng hindi masyadong tinitira sa ganitong linya. Kadalasan po kasi castling. Ang ginawa po dito ni Alireza, A5 lang. Grabe, no? A5 lang na medyo aggressive yung dating, umaatake sa queen side at hindi kasi normal yung tinira ni Alireza dito. Si Gukesh, for the first time, nag-isip. Halos 10 minuto po ang ginamit. Ang tinira niya po, Knight C4. Ayun. Ang main line po or ang kadalasang ginagamit, Knight F3. Ito po ay nobility na. So, first time na po nagamit yan. Knight C4 hitting the bishop on B6 na tumakbo lang po sa A7. Pagkatakbo sa A7, Knight E3. Yun pala ang maneuver na gustong gawin. So, may mga chance yan later on pupunta yan dito. Ang naging problema ko lang para sa akin po, saan pupunta yung bishop? Tingnan po natin kung ano ginawa ni Gukesh. Nag-castling po yan. Nag-queen F3. Oh, astig! Yung knight E3, it supported the G4. Kaya pagka queen F3 mo, walang gaining tempo development. So, ang ginawa po dito ni Alireza, nag-D5. Ayun, binuksan na yung gitna. Binuksan yung gitna. Sinagot lang po ng bishop C2. Solid lang, dumipensa lang po sa may E4. Anyway, pagkatira po ng bishop C2, nag-G6 naman. Ito pong si Alireza na pine-prevent po yung talon ng kabayo. Pagka G6, nag-rook E1. Ito pong si Gukesh, bishop E6, tamang develop lang din. Kinapture po yung D5, binawi po yan ng pawn. Tapos H3, tamang tulak po lang. Siguro, gusto niya lang igalaw yung kabayo para makalabas yung bishop. Kailangan bantayan to para walang mga ganon. Ang tinira po, nag-rook E8, bishop A4 lang. Oh, lukuid ka, atakehin kita. Na sinagot ng E4. Oy, hindi tumakbo. Kung counter attack sa Reyna, kinapture po yan, binawi ng pawn, and then queen E2, atras lang. Nag-rook E7 naman. Ito pong si Alireza, tapos knight F1. Iikot dito, maaari pong makalabas yung bishop sa G5, kaya ang sinagot, queen C7. Hindi ka makaikot dito kasi sasakmaling ka. Nakapin po. No, ang tinira bishop B3. Ang tanong, coach, parang hindi ba pwede yung develop? Nakapin po. Meron po kasing tiradang queen E5. Ayun, no. Di ba?
Tapitin niyo Queen E5 no? Matetempohan lang. Balik po natin doon. Kaya ang ginawa is Bishop B3 na sinagot ng A4. Binigay lang. Libre yung pawn. Kaso pag kinapture mo po yan, ipakita lang po natin, ang gagawin po, Bishop C4. Anyari, saan pupunta yung reyna? Kulong na halos. Kasi pagpunta po dito, tirahan ka naman ng Bishop takes F1 lang. Pag kinapture mo, parang pantay lang. Anong problema? Meron pong Queen H2 sok pa. Yari ka. Yun ang mangyayari. Kaya balik natin doon. Hindi po kinapture yan. Tumira lang po ng Bishop takes E6, Rook takes E6, and then Bishop E3, pinalit din yung Bishop, no? At according sa engine evaluation, equal daw po ito. So, nasa move 24 na sila at 44 minutes ang white, 36 naman po ang black. Nag-A3 po. Ito pong si Ali Reza to weaken the C3 na sinagot lang ng C4. Pagka C4, medyo magtataka ka eh. Coach, libre yung B2 ah. Diba? Pag tumakes ka kasi sa B2, pag binawi ng reyna, libre to, diba? May ganon. Hindi. Magro-rook B1 lang kasi yan. Ayan, tapos saka babawiin. Diba? So, kaya hindi po kinapture yan. Ang tinira po is Knight H5. Ano meron sa Knight H5? Pwede mag Knight F4. Kaya nag G3 to prevent Knight F4 na sinagot ng Bishop C5 lang. Oh. Astig, no? Hindi niya kinapture kasi pag kinapture mo may pre-development. Ang gusto niya, ikaw ang kumapture para may takes ako. Ako yung may pre-development ng reyna, masicentralize. So, ang ginagawa po dito, binitri lang. Sinolid. And then nag F5 si Ali Reza. Ayan na. Atake na sa king side. Slightly better na daw si Ali Reza. Slightly better. So, ang ginawa po dito, Bishop takes C5, Queen takes C5, and then nag-Rook D1. So, ang ending po, kung titingnan nyo mabuti, may lamang ng isang pawn sa queen side. Ito pong si Kukes, pero hindi pa naman maitulak yan. Sa king side naman, lamang po ng isang pawn. Ito pong si Ali Reza na medyo magdedelikado yung king pag nabarag po siya ng F4. Yun po ang mangyayari. At sa posisyon nga na ito, ang pinapatira ng engine, F4. Pero si Ali Reza, nag-relax mode muna. Rook F8 muna ako bago ako mag-F4. Para pagka F4, nandyan na yung Torres F-file. Kaso nag-Rook D5. Pagka Rook D5, nag-Queen E7 atras. Tapos nag-F4 na si Gukes. Unahan na kita. Bago mo pa ako unahan, sir. Hindi maka-F4 ngayon. Kaso, ang kagandahan for the side of Ali Reza, meron pong defended pass pawn sa E4. Yun nga lang, later on, yung mga Knight E3 is very strong defender ng pass pawn na yan. Ang ginawa po dito ni Ali Reza, umatras yung kabayo kasi wala na siyang ginagawa doon. Inatake niya po yung torre, tumakbo sa dito. Tapos, agresibo, G5. Na hindi daw ganun kaganda, ma-strip ng engine for some reason, H5. H5 po. Tapos ganun po ata bibiyak, babasag. Anyway, nag-G5 sacrificing the pawn na pag tinakes mo yan, ang tema niya, gusto niya lang pong tanggalin yung pawn kasi magna-Knight D7, wala nang pawn sa F4, may Knight dito, whoop, sarap ng sok po. Sarap ng pasok ng tore. Kaya hindi po tinakes yan, nag-Knight E3 lang. Napakagandang block ng pass pawn with the counter sa F5 na naging weak dahil nag-G5. So, ang ginawa po, kinapture po yung pawn, binawi din ng pawn, and then Queen F7 lang si Ali Reza na kung saan, coach, binibigay yung pawn. Hindi pwede, may check. Ayun, no. Hindi pwedeng kainin. Kaya ang ginawa po niyan, nag-King H2 lang. Pagka King H2, pwede nang tikman yung pawn sa F5, nag-Knight lang po sa may H5 na sinagot ng Queen F2 to defend F4. Tumira ng Rook G6 and then Rook D5, inaatake yung F4 na sinagot ng Knight G7 na pilitang umuwi at dumipensa. Parang bumaliktad na yung sitwasyon. Si Gukes na po ang medyo aatake at according to engine evaluation, slightly better no si Gukes. Naku po, anong nangyayari? Anyway, tingnan nyo po yung oras sila. This is move 37. 8 minutes pa si Gukes. Less than 2 minutes na lang si Ali Reza. So, nag-rook po sa D1. Ayan siya na yung atake. Rook H6 lang. Si Ali Reza, 59 seconds on the clock. Move 38. Nag-rook G1. Rook G6. Ayun, tumatabla. Nag-rook ulit doon. Rook H6. Tabla na tayo, sir. Pero napunta na kasi sa move 40, kaya ito pong si Gukes, nag-isip na,
Teka lang, rook G1 nga ulit ako. Pagka rook G6, joke lang, hindi ko na itatabla. Queen H4, let's go. Nagpipilit na guys. Ang ginawa po dyan, rook takes G1, king takes G1, and then king H8 na mali daw. Mali po siya kasi pagka king F2, rook G8, yan yung plano, pwede pong tiraan ng queen H6 pala yan. Oh, hindi naman to makagalaw, laging sasakmalin ang queen H6, napakalakas po na tira niyan kasi later on, pwede ka gumanon. Tied up na po yung black No? Ibalik ko lang po doon sa pinaka-blunder daw po na king H8. Ayan. So, instead of king H8 daw po kasi, ang pinapatira dito is napakatindi. Knight lang daw po sa may E6. A very strong play with the idea of in case na-capture rin po yung F5 kasi libre, queen G6. Yan daw po yung pwede mangyari. Di ba? So, yan ang pinapatira na kung saan equal daw Kaso nga, dinilayed po yung knight E6. So, nakapag king move, wala nang chance makagalaw yung kabayo. At ayun na nga, napakita ko na po yung nangyari na pagka queen H6 lamang na. Kaso, hindi nakita yun Queen G5 ang tinira. Natabla na naman daw. Bakit? Kasi, magna knight E6 lang. Wait, coach. Libre yung F5 Anong pinagsasabi mo? Pagka-capture daw dyan, queen G7 lang. What? Binigay. Pag kinapture mo daw yan, tiraan ka ng queen G1. Ayan, panalo ka pa. Panalo ka pa. Pamatiin mo na Ayan, matiin mo na. Matiin na saan kaya matiin ito? Rook G1 siguro. Rook G1 tapos check gano'n. Anyway, lamang ka pa pag kinapture. So, yan daw yung magandang counterplay na hindi nakita. Yang tinira po kasi is Queen G6 na kung saan pinalit yung reyna looking good pagka takes. Ayan, na-depensahan, solid na. Kaso, kamusta naman yung mga pawn mo sa queen side? Anong gagawin mo after Rook D6 lang? Hitting the pawn on G6. Pag yan po ay dinipensahan mo ng gano'n, tirahan ka ng ganire. Pag dumipensa ka ng gano'n, boom, boom. Losing agad. Kaya ang ginawa niya, nag-rook E8 na lang Kaso rook takes G6, 1 pawn up. Nag-knight E6, knight D5. Nag-knight D4, rook B6. Ayan na po. At wala na magawa. Hindi ka na makadepensa passively. Pag dumipensa ka, passive defense ang ginawa mo. Mali. Unti-unting ka lang Unti-unting ka lang. Ang ginawa niya, nag-knight C2 na lang. Counterplay. Pero rook takes B7 Wala. Ang threat po niyan, matindi ito. Hitting the rook. Mating ganun. Kaya nag-rook A6. Rook E7. Pinalit na. Kasi ang pinakaplano talaga ng counterplay na to, check. Ganon. Tapos pag umangat ka, at least may ganon. Diba? Or hinarangan mo sa E2. Kaso pagkatira po ng Torres sa E7, wala na. Pawn down ka lang. Iyakan time na to. So, ang ginawa po is nag-rook H6. Siguro may mga magtatanong dito, coach, hindi ba pwede yung mga ganitong play? Pagka takes, tapos knight B4. Ayan, nakahang ito. Sisipa-iban ka Kung ma-capture ka, tagal pa niya, tapos promote with a check. Kaya ibalik natin doon, ang ginawa po is nag-rook H6. Pagka rook H6, sinipay pa rin. Nag-knight D4, nag-king G2 lang to depend upon. Chumek, nag-king F2. Pagka rook H6, B4 na. Bahala ka dyan. Tutulak ko na to. Pero panic time po ito 37 seconds na lang po si Gukesh. Ang tinira po niya, nag-rook takes H3, king G2. Tumira po ng rook H6, rook B7 lang. To support the B5, tuloy-tuloy ang tulak. Ang ginawa po, nag-king G8, rook B5 na nga. Nag-king F8, B6 na nga. Nag-rook G6, tumakbo sa F2. Nag-rook H6, bahala ka dyan. Rook C7 na ako, tuloy-tuloy na yung pawn Kung mounter pa nga, nag-rook H2, pagka-king G3, resign si Ali Reza. Guys, ba't nag-resign? Hindi ba may counterplay na? Tulak di bantayan, check, and then promote. Santore, may paspong pa. Grabe. So, ibig sabihin, solo lead ito pong si Gukesh. Nakabuntot si Nepo at Hikaru. Etong matindi. Gagawin ko to ng video pag natapos. Naglalaro si Pragnananda at Fabi
At mukhang slightly or better na si Fabi kay Pragnanandha. Pag nanalo si Fabi, eto maging standing, hindi pa po tapos eh. Leading si Gukesh, 0.5 ahead, 8.5 siya. Na sumusunod si Fabi, Caruana, and Nepo with 8 points. Diba? Ganda. Pero eto mas maganda eh. Alam niyo yung pairing last round? Ang last round pairing, eto. Kalaban po ni Gukesh, si Hikaru Nakamura. Si Nepo naman, kalaban si Fabiano Caruana. Grabe, ang exciting na mga mangyayari. Excited ako kung ano mangyayari. Anyway, pakita ko yung pinaka-kabuang standing. Pagkatapos po ng game nila, gagawin ko yung video kay Fabi mamaya. Abangan nyo po. Muli ito po yung coach, Pinamaster Daniel Causo. Maraming pong salamat sa suporta. Nagmamadali ako kasi mag-start na yung laro. Di ba kami nagbe-breakfast? Bye po at God bless po sa inyong lahat. Thank you po sa support. Bye-bye. Don't forget to like and share.